sa radyo Bombo! Philippine Standard Time, 39 minutos sa makalipas ng alas 4 ng hapon. Magandang hapon, lungsod ng Dagupan, lalawigan ng Pangasinan. Sa inyo ang Bombo News and Views sa afternoon na edisyon ngayong araw ng Merkules, Oktubre 15, 2025. Christmas is the time for giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, para sa ating Christmas countdown, mayroon na lamang tayong 71 days bago sumapit ang Pasko. At ngayon, sa ulo ng ating mga balita sa ating top story, mga kabombo, ang ICC nagtalaga na ng medical expert na susuri kung fit na umarap sa trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ating balitang lokal, mananampalataya sa siyudad ng Dagupan, inaanyayahang magsuot ng puti tuwing linggo at maglagay ng puting laso bilang pagsuporta sa panawagan ng CBCP laban yan sa korupsyon sa bansa. Sa ating balitang pambansa, Dialogue Forum kaugnay sa paghanda sa Barma election na muling isinagawa katuwang ang COMELEC. Sa balita sa ibayong dagat, presidente ng Madagascar umalis sa bansa sa gitnayan ng pag-aalisa ng mga kabataan. Sa ating balitang espesyal, kagabitan ng NASA na itinangay ng hangin na bumagsak sa isang bukirin sa West Texas. Sa balitang pampalakasan, Coach Jason Kidd pumirma muli ng kontrata sa Dallas Mavericks. At sa ating Bombo News Analysis, sa Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources marapat na suportahan sa gitna ng panganib. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita at sa ating top story, mga kabombo, nagtalaga na ang International Criminal Court or ICC Pre-Trial Chamber 1 ng mga medical expert na susuri sa kondisyon at kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na makilahok sa mga pagdinig kaugnay ng inaakusa sa kanyang crimes against humanity. Batay sa dokumento nga may petsang Oktubre 9, pinag-utos ng ICC ang pagtatalaga ng multidisciplinary panel na binubuo ng mga eksperto sa forensic psychiatry, neuropsychology at behavioral neurology upang matukoy kung may karamdaman ang dating Pangulo na maaring makapekto sa kanyang pag-unawa at paglahok sa proseso ng paglilitis. Layunin ng pagsuri na alamin na kung naintindihan ng dating Pangulo ang layunin at kahinatnan ng kaso, ang ebidensya laban sa kanya at kung kaya niya magbigay ng payag o makipag-ugnayan sa kanyang abogado para sa kanyang depensa. Ayon naman sa lead counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman, nakararanas umano ang dating Pangulo ng cognitive deficiencies at hirap ng alalahanin ang mga pangyayari, lugar at maging ang ilang miyembro ng kanyang pamilya at legal team. Dahil dito, humiling ang kampo ni Duterte ng indefinite adjournment o pansamantalang paghintos ng kaso. Ngunit tinanggihan ito ng ICC sa pangambang maaring iwasan ni Duterte ang paglilitis dahil sa dati nitong pagbabanta sa mga testigo at patuloy na impluwensya ng kanyang pamilya sa bansa. Samantala, magkabombo sa ating balitang lokal, nakikisa ngayon ang St. John the Evangelist Cathedral dito sa lungsod ng Dagupan ng panawagan ng Catholic Bishop Conference of the Philippines or CBCP sa mga mananampalataya na magsuot ng puti tuwing linggo at maglagay ng puting laso bilang simbolo ng paglaban sa korupsyon at pagigisa sa panalangin para sa mga nasalanta ng sakuna. Ayon kay Father Manuel Bravo Jr., ang parish priest ng simbahan, na buong suporta ang kanilang simbahan sa nasabing utos upang labanan ang korupsyon sa bansa. Bilang patunay na natiling may puting laso na nakalagay sa simbahan. Anya na layunin nito na matigil o mahinto ang ganitong gawain dahil gusto ng simbahan na ang pagkakaroon ng malinis na pamahala ng mga namamahala sa gobyerno. Dagdag pa niya, ang puti ay simbolo ng kalinisan at kadalisayan o purity, gayon din ang taimtim na panalangin para sa mga napektuhan ng kalamidad gaya ng lindol upang makabangon muli sila at maibsan ang sakit na dulot ng pangyayaring naranasan ng mga pamilya ng mga nasawi sa sakuna. Matatandaan na naglabas ng utos ang CBCP na nag-aanyaya sa lahat ng mananampalataya na magsuot ng puti tuwing linggo ng Oktubre at Nobyembre
at maglagay ng puting laso sa mga simbahan, tahanan at pampublikong lugar. Sa gisag amputin ng taimtim na panalangin na para sa kalinisan ng puso at bayan, tapat na pamahala, katarungan at katotohanan at pagsasanggal sa mga sakuna. Kasabay ng panawagan na hinimok din ang bawat Kristiyano na manalangin ng taimtima para sa bayan, lalo na sa mga panahong sunod-sunod ang sakuna tulad ng bagyo, lindol at pagsabog ng bulkan. Ang pagsuot natin ng puti ay tanda ng ating lubos na panalangin na sana ay God will deliver us from all these evils, that sana yung mga nabiktima ng lindol ay matulungan natin at makabangon naman sila kaagad. So, tinatawagan namin lahat ng mga nagsisimba, mga parishioners, mga beloved natin dito sa St. John the Evangelist Parish, Cathedral Parish of St. John the Evangelist dito sa Dagupan. So every Sunday, I encourage you to wear white sa lahat sa mga misa na aatendihan nyo. Sa iba pang balitang lokal, naniniwala ang League of Municipalities of the Philippines o LMP Pangasinan Chapter sa malaking tulong ng masusing pag-monitor o profiling sa mga individual na pumapasok sa mga barangay at munisipyo. Inihayag ito ni Mayor o Manawag Mayor Jeremy Docming Rosario, ang siyang presidente ng LMP Pangasinan Chapter kasunod ng operasyon ng mga otoridad kamakailan sa bayanihan ng Labrador na nakagkumpiska ng mahigit 800 na gramo ng shabu na may tinatayang halaga naman na mahigit 7 bilyong piso. Saad niya na kinakailangan umanong palakasin ng barangay ang Anti-Drug Abuse Council at Municipal Anti-Drug Abuse Council para naman matutukan ang posibleng paglabas o pagpasok ng mga illegal na droga, kahina-hinalang transaksyon o gawain sa bawat lokalidad upang mapabilis ang pagsugpo sa illegal na droga sa buong lalawigan. Idinagdag pa niya na mahalagang pagkakaroon ng basic profiling sa mga individual na naninirahan, bumibili ng lupa o nagrerenta sa kanilang lugar upang malaman naman ang kanilang background. Ang paghihigpit sa seguridad at pagbabantay ay makakapigil sa mga taong may masasamang intensyon na magpuslit ng droga sa komunidad. Binigyang din ni Mayor Rosario ang suporta ng LMP Pangasinan sa bawat alkalde dito sa lalawigan para mapalakas ang kampanya kontra droga sa pamamagitan niya ng patuloy na pagpupulong sa mga usapin na nagaganap sa kanilang nasasakupan. Hinihikayat naman ng LMP Pangasinan ang publiko na maging mapagmatsyag at agad na ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang aktibidad na may kaugnayan naman sa illegal na droga. Kailangan niya ng pagtutulungan ng bawat isa, hindi lamang ng mga opisyal at otoridad, kundi pati na rin ang lahat ng mga mamamayan upang magkaroon naman ng isang ligtas na lipunan. Samantala mga kabomba, sa ating mga balitang lokal, matagumpay na nakapag-aresto ang Posobreo Municipal Police Station ng isang lalaki na tinuturing na top 1 most wanted person santas ng munisipyo. Kinilala ang suspect na isang 19 anyos na binata, walang trabaho at residente na naturang bayan. Sinagawa ang operasyon sa bisa ng warrant of arrest na nilabas ng Regional Trial Court Branch para sa kasong rape. At ito ay rape o panggagahasa. Ang kasong ito ay walang nirekomendang piyansa na nagpapahiwatig ng seryosong kaso ang kinakarap nito. Sa kasalukuyan, ang suspect ay nasa kustudiya ng Posobreo Police Station para sa kakulang dokumentasyon at disposisyon na kung saan inasahan na isasampa ang kaso sa lalo madaling panahon sa korte. Samantala, nagpapakita ang pagdakipa sa suspect ng dedikasyon ng kapulisan sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa kanilang nasakupan. Para naman sa panghuling balitang lokal, bumangga ang isang motorsiklong minamaneho ng isang lalaking walang lisensya at umano'y lasing sa isang pedestrian dakong alas 9:30 ng gabi sa Barangay Banawang, Santa Barbara, na nagresulta naman sa pagkasugat ng parehong sangkot sa insidente. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Michael Datuin, ang siyang hepe ng Santa Barbara Municipal Police Station, sa kanilang paunang investigasyon, lumalabas na habang naglalakad sa gilid ng kalsada ang 22 anyos na biktima, na aksidenteng nabangga siya ng isang motorsiklo na minamaneho naman ng isang 25 anyos na lalaki. Napag-alamang wala itong lisensya, hindi nakasuot ng helmet at reflectorized vest at umano'y nasa impluwensya ng alak nang mangyaring nasabing insidente. Kapwa sila nagtamo ng mga sugat sa katawan at agad na isinugod sa ospital.
Sa investigation natin is nakaino. Kumbaga parang lumampas po siya dito sa may kalsada, considering na itong ano po natin, pedestrian kuan po natin is naglalakad na lang naman sa gilid ng kalsada. At yun nga, nabangga po nitong si Kuan, nabangga po nitong naka-motorsiklo. May sala dito is itong driver ng motorsiklo, considering na siya ay kuan, wala siyang lisensya, wala siyang helmet, at the same time wala siyang reflectorized vest. Alam naman po natin na pagdating ng gabi, ipinapatupad po natin yung Provincial Ordinance 325 kung Nagpaalala naman ang kapulisan na maging responsable sa pagmamaneho, lalo na sa gabi at tiyaking sumusunod sa mga batas trapiko gaya na lamang ng pagsusuot ng helmet, reflectorized vest at pag-iwas sa pagmamaneho habang nasa impluwensya ng alak. Samantala mga kabombo, sa ating balita nga pambansa, muli nga nagdaos ng dialogo or dialogue forum hinggil sa desisyon ng Korte Suprema at sa paganda para sa unang Bangsamoro parliamentary election na kung saan nagtipon-tipon ang pagtitipon ay pinangunahan ng Institute for Autonomy and Governance at Independent Election Monitoring Center katuwang ang Commission on Election. Layunin nito nga magkaisa ang ahensya ng pamahalaan at mga lider ng Bangsamoro upang bumuo ng malinaw na roadmap para sa halalan bago ang Marso 31, 2026. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mahalagang magpatuloy ang paghahanda lalo't sa kasalukuyan ay nakaangkla pa rin ang kailang mga hakbang sa maging aksyon ng Bangsamoro Parliament dahil hindi na ipapatupad ang halalan kung wala pang batas na ipag-utos dito. Tiniyak naman ni Garcia na matutuloy ang halalan sa Rion at ang ginagawang dialogo ay patunay na may halalan na gaganapin para sa mga mamamayan ng Bangsamoro. Kahit hindi pa matukoy ang eksaktong petsa sa ngayon, plano rin ng full body na isagawa ang susunod na dialogo sa Maguindanao o Marawi upang mas mapalapit sa mga mamamayan ang proseso at hikayatin ang partisipasyon ng mga residente. Sa iba pang balitang pambansa, padadalhan din ng imbitasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang ilang pangalan na binanggit ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez sa investigasyon sa manumalyang flood control projects nang humarap sa ICI ang kongresista matapos ang imbitasyon ng nasabing komisyon. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Osaka, wala umanong idinawit na pangalan si Romualdez sa flood control scandal, ngunit binanggit dito ang mga tao may kinalaman naman sa budget process. Tumanggi naman si Director Hosaka na pangalanan ng mga ito at ilabas sa media. Malaking tulong din umano ang ibinahaging impormasyon ni Romualdez para lubos na maintindihan kung paano pinoproseso ang budget sa bawat proyekto. Una nang itinanggi ni dating House Speaker Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure na tumatanggap siya ng kickbacks mula yan sa mga proyekto sa flood control. Pinapabalik din ang dating House Speaker sa ICI sa susunod na linggo upang matanong kaugnay naman yan sa isinumitin niyang affidavit. Samantala, sa ating huling balita nga pambansa, pinag-aaralan na rin ng Blue Ribbon Committee Acting Chairman Erwin Garcia or Erwin Tulfo na isama na rin sa investigasyon ng komite ang overpriced na Farm to Market Roads or FMR na kasangkutan din ng DPWH. Ayon kay Tulfo, marami na sila nga narinig sa issue ng MRF na kabilang din sa mga negosyo ng mga ilang contractors at iwalay pa ito sa flood control projects. Sa kanyang pagtaya ay maaaring magkaroon ng dalawa pang hearing sa flood control bago mag-focus sa FMR at iba pang isyong lalabas. Asahan na ipapatawag na sa flood control anomalies sina dating Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldi Co. Sinabi ni Tulfo na maaring may dalawa pang pagdinig na isagawa ang Blue Ribbon Committee tungkol sa GOSA at substandard flood control projects bago sila dumako sa pagsiyasat sa overpriced na FMR. Balak naman ng senadora na sa pagbabalik ng sesyon sa Nobyembre adyas magtakda ng petsa ng pagdidig dahil sa huling linggo ng Oktubre ay nakabakasyon na ang ilang mga kasamahan na para sa undas break. Samantala mga kabomba, sa ating balita nga ibayong dagat, umalis na ng bansa si Madagascar President Andry Rajoelina matapos sa talikuran ng ilang unit ng militar kaugnay sa lumalang protesta na pinangungunahan ng Gen Z na kabataan na ayon sa ilang mga ulat. Kinumpirma ni si Tenny Radriano Solonico
ang presidente ng parliament na lumipad palabas ng bansa, si Rogelina, noong linggo. Isang source din na umano mula sa militar ang nagsabing sumakay si Rogelina sa isang French military aircraft matapos sunduin ng helicopter sa paliparan ng Sainte Marie. Sa isang post, sinabi ni Rogelina na umalis siya ng bansa para sa kanyang kaligtasan, ngunit nanindigan hindi niya hayaang masira ang Madagascar at tumangging bumaba sa pwesto. Ayon sa ulat, posibleng nakipagkasundo umano si Rogelina kay French President Emmanuel Macron na hindi pa kinukumpirma ang pagtulong ng France sa kanyang pag-alis. Nabatid na nagsimula ang protesta noong Setyembre 25 dahil sa kakulangan sa tubig at kuryente. Ngunit lumawak ito at uman ng suporta mula sa mga militar, partikular sa elite unit na CAPSAT na dati ring tumulong kay Rogelina sa 2009 na kudita. Tumanggis ang CAPSAT na supili na ang mga rallyista at sa halip ay sinamahan pa nila ang mga kabataan para sa malawakang demonstrasyon. Nagdeklara rin ito ng bagong Army Chief at ilan din sa mga mataas opisyal ng bansa ang inalis na sa pwesto. Sa panghuling balita sa ibayong dagat, nagbabala ang World Health Organization na mahigit 11 milyong buhay ang nawawala kada taon na dahil yan sa mga neurological disorder. Ayon sa ulat ng WHO, higit 40% ng populasyon sa mundo tinatayang 3 bilyong tao ang apektado ng mga kondisyon sa utak at nerbiyos. Kabilang sa mga paunahing sanhi ng pagkamatay at kapansanan ay stroke, Alzheimer's, epilepsy at meningitis. Napag-alamang kulang mga neurological sa mga bansang mababa ang kita na may 80 beses na mas kaunti kumpara yan sa mayayamang bansa. Nananawagan ang ahensya na mas pinagsama-samang aksyon upang palakasin ang brain health at palawakin naman ang access sa neurological care. Iginiit ng organisasyon na maraming kondisyon ang maaring maiwasan o magamot kung may sapat na serbisyo lalo na sa mga liblib na lugar. Samantala magkabomba sa ating balitang espesyal, isang babae mula sa West Texas ang nakakita ng malaking parachute sa kalangitan hanggang sa nadiskubre na ang bagay na bumagsak sa kanilang bukirina ay isang piraso ng kagamitan ng NASA na tinangay ng hangin at nalihis sa original na ruta nito. Ayon kay Ann Vincent Walter, ang kanyang anak na si Hayden ang unang nakakita kung unay inakala nilang isang weather balloon sa ibabaw ng kanilang bukirina sa Hale County, Ilagan ng Lubbock. Nang bumagsak ang bagay sa kanilang lupain na tuklasan ng pamilya na hindi pala ito isang weather balloon kundi isang malaki at misteryosong piraso ng kagamitan na nakakabit sa isang parachute. Agad nakipag-ugnayan si Walter sa Hale County Sheriff Office kung saan nakatanggap din ng tawag mula sa NASA tungkol sa nawawalang kagamitan. Isang mananaliksik mula sa NASA ang nakipag-usap kay Walter at ipinaliwanag na ang kagamitan ay inilunsad mula sa Fort Sumner, New Mexico, ngunit tinangay ito ng malakas na hangin at nalihis ang ruta. Ang kagamitan ay nilunsad ng Columbia Scientific Balloon Team bilang bahagi ng serye ng mga eksperimento upang mapahusay ang katumpakan ng mga telescope. Sa ating balitang pangkalakalan, tatanggap ng tiga 10,000 piso mula sa pamahalaan ng mga magsasaka na apektado ng mababang farm gate price ng palay. Ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., bibili rin ng National Food Authority o NFA ng palay sa mas mataas na presyo o kasalukuyang bumibili ng wet na palay sa 18 pesos hanggang 19 pesos na kada kilo at dry palay naman sa 21 peso hanggang 23 pesos ang kada kilo. Ang buying price ng NFA ay mas mataas sa 8 pesos na kada kilo na iniaalok ng ilang rice traders. Magbibigay rin ang pamahalaan ng direct na tulong para sa ating mga magsasaka. Sinabi ng Pangulo na palalawakin din ng pamahalaan ng crop insurance coverage at magkakaloob ng farm equipment upang mapabuti ang produksyon at kabuhayan ng mga magsasaka. Nangako rin siya na tutugunan ang pagkaantala sa mga paghatid ng farm inputs, gayon din sa napapanahong pamamahagi ng mga binhi at iba pang tulong sa susunod na panahon ng pagtatanim. Tiniyak din ni Marcos sa mga magsasaka ang pagtatayo ng mga karagdagang service canals, farm-to-market roads at farm-to-market bridges upang suportahan naman ang pag-unlad ng agrikultura. Aniya magpapatupad din ang kanyang administrasyon ng safeguard duties sa rice imports upang makatulong na mapatatag ang presyo ng bigas.
Samantala mga kabombo, sa palitan ng piso kontra dolyar, ang isang US dollar ay may katumbas ngayon na 58 pesos and 6 centavos. Batay ito sa datos ng Bankers Association of the Philippines para sa US dollar, habang ang Bangko Sentral ng Pilipinas naman para sa ibang foreign currencies, kung saan ang isang Hong Kong dollar ay may palitan na 7 pesos and 49 centavos. Singapore dollar ay may katumbas naman na 44 pesos and 85 centavos. Saudi Arabia Riyal ay 15 pesos and 52 centavos, habang ang euro ay may katumbas na 67 pesos and 59 centavos. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Samantala sa ating balita nga palakasan na pumirma ng multi-year extension si Jason Kidd bilang head coach ng Dallas Mavericks. Ngayong taon ay ika-4 na season na ni Kidd bilang head coach ng Mavericks, kung saan pinamunuan niya ang kupunan patungong Western Conference Finals noong 2022 at NBA Finals noong 2024, kung saan natalo sila sa Boston Celtics. Matapos magpakita ng interesa ang New York Knicks na kunin siya bilang coach, agad siya inalok ng extension contract ng Mavericks upang manatili sa organisasyon. Si Kidd ay may kabuang record na 362 wins and 339 sa siyam na taon bilang NBA head coach sa Dallas, Brooklyn at Milwaukee, habang 179 wins and 149 loss naman ang kanyang record sa Mavericks sa loob ng 4 na taon. Noong 2011, naglaro si Kidd para sa Dallas Mavericks kasama si Dirk Nowitzki, kung saan nakuha nila ang kampyonato. Sa atin namang balitang showbiz, itinanghal si Catherine Bernardo bilang Most Influential Celebrity of the Year sa 11th Edu Circle Awards na ginanap sa GD Toyota Asian Center Auditorium sa UP Diliman, Quezon City. Ang Edu Circle Awards na unang itinaguyod taong 2011 ay nagbibigay parangal sa mga natatanging personalidad sa larangan niya ng telebisyon at pelikula. Kasama si Catherine sa mga pinarangalan bilang Most Influential Celebrities ngayong taon sina Ann Curtis, Marian Rivera at Dingdong Dantes. Hindi ito unang pagkakataong nakatanggap ng parangal si Catherine mula yan sa nasabing award body. Noong 2014 naman at 2015 ay kinilala siya bilang Most Influential Teen Actress of the Year taong 2016 at 2017. At 2018 naman nang hirangin siyang Most Influential Celebrity Endorser of the Year. Pagdating naman ng taong 2019, Most Influential Film Actress of the Year ang ipinagkaloob sa aktres, at noong 2020 naman bilang Most Influential Celebrity of the Decade. Here now is the Bombo Weather Forecast. Mga kabombo, ating alamin ang lagay ng panahon sa oras na ito natin ng ating weather reporter na si Bombo Ira Chicano mula mismo yan sa Bombo Radio Weather Center. Bombo Ira. Mga kabombo, narito na ang ating ulat panahon sa oras na ito. Ang easterlies ang nakaapekto sa gitnang Luzon, Katimugang Luzon at Visayas. Nakaranas naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa Metro Manila, Calabarzon, Riyong Bicol, Silangang, Visayas, Isabela, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Capiz, Aklan, Cebu at Bohol. Dulot yan ng easterlies. Sa Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte naman ay nakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga mahinang pag-ulan sa hihinang northeasterly wind flow. Sa natitirang bahagi naman ng Luzon at Visayas ay nakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog, dulot yan ng easterlies. Sa Mindanao ay nakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog, dulot yan ng localized thunderstorms. Sa lalawigan ng Pangasinan ay nakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog, dulot ng easterlies. Samantala, narito ang mga antas ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa Luzon area, ang lungsod ng Dagupan ay nakaranas ng maulap na panahon kung saan naglalaro ang temperatura sa pagitan ng 26 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius. Habang sa lungsod naman ng Vigan ay nakaranas ng bahagyang maaraw na panahon kung saan nararamdaman ang temperatura sa pagitan ng 25 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius. Sa parte naman ng Visayas,
Ang lungsod ng Bacolod ay nakaranas ng maulap na panahon kung saan nararamdaman ang temperatura sa pagitan ng 24 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius. Habang lungsod naman ng Cebu ay nakaranas ng maulap din na panahon sa temperatura naglalaro sa pagitan ng 25 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Mindanao, ang lungsod ng Cagayan de Oro ay nakaranas ng maulap na panahon na may kasamang pagkulog-pagkidlat kung saan naglalaro ang temperatura sa pagitan ng 24 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius. Habang lungsod naman ng Davao ay nakaranas ng bagyang maulap na panahon sa temperatura ay naglalaro sa pagitan ng 24 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius. At yan muna ang ating ulat panahon sa oras na ito. Paalala pa rin po sa ating mga kabombo na palagi po tayong magdala ng pananggapan laban sa init at ulan at lagi pong tatandaan iba yung pag-iingat ang kailangan upang sakuna ay maiwasan. Ugalihinda na maging updated upang kalamidad ay inyong mapaghandaan. Inyo pong nakasama sa ating ulat panahon para sa oras na ito mula mismo yan sa Bombo Radio Weather Center. Ito po si Bombo Irach Cano nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! At bago tayo magtapos sa ating munang balikan naging ulo ng ating mga balita sa ating top story, ang ICC nagtalaga na ng medical experts na susuri kung fit na humarap sa trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ating balitang lokal, mananampalataya sa Dagupan inaanyayahang magsuot ng puti tuwing linggo at maglagay ng puting laso bilang pagsuporta sa panawagan ng CBCP laban sa korupsyon sa bansa. Sa ating balita nga pambansa, Dialogue Forum kaugnay sa paghahanda sa Barma election na muling isinagawa katuwa nga ang COMELEC. Sa balita sa ibayong dagat, presidente ng Madagascar umalis ng bansa sa gitna ng pag-aalisa ng mga kabataan. Sa ating balitang espesyal, kagamitan ng NASA na itinangay ng hangin bumagsak sa isang bukirin sa West Texas. Sa balitang pampalakasan, Coach Jason Kidd pumirma muli ng kontrata sa Dallas Mavericks. At sa ating Bombo News Analysis, sa Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources marapat na suportahan sa gitna ng panganib. Mga kabombo, maaring tutukan na makaganapan at update sa mga litis na pangyayari sa pamamagitan ng ating himpilan ang Bombo Radyo Dagupan. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, para sa ating Christmas countdown, mayroon na lamang tayong 71 days bago sumapit ang Pasko. Sumainyo ang Bombo News and Views sa afternoon na edisyon ngayong araw ng Merkules, Oktubre 15 ang 2025 at kami ang hinagimat kapag balita. Bombo Nicolo Piranya. At Bombo Framis Sabado, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Sa harap ng patuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea, lalo na sa paligid ng Pag-asa Island sa Kalayaan Island Group, matatag na nindigan ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na hindi sila magpapatinag sa gitna ng panliligalig na mabarkong Chino at patuloy nilang pinoprotektahan ang karapatan at kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda. Isang malinaw na mensahe ang hatid ng kanilang paninindigan. Hindi tayo basta-basta magpapasindak sa harap ng panggigipit. Ang ating karapatan ay hindi lamang usapin ng teritoryo, kundi usapin ng soberanya, kabuhayan at dignidad ng sambayan ng Pilipino. Sa tuwing pinipigilan ng ating mga mangingisda sa paglalayag at pangingisda sa sariling karagatan, direktang naapektuhan ang kanilang kabuhayan at ang seguridad sa pagkain ng buong bansa. Hindi ito birong panganib na hinaharap ng mga tauhan ng PCGet BFAR sa bawat paglalayag nila sa lugar na kinikilala ng pandigdigang batas bilang bahagi ng ating exclusive economic zone. Sa kabila ng banta, patuloy silang nagsisilbi, nagpapatrolya at naglala ng proteksyon sa ating mga kababayan. Karapat-dapat silang kilalanin hindi lamang bilang mga tagapagbantay ng karagatan, kundi bilang mga tunay na bayani sa makabagong panahon. Marapat na palakasin ang kanilang kakayahan sa pamamagitan ng sapat na pondo, kagamitan at diplomatikong pagkilos upang mapanatili ang kapayapaan at proteksyon sa ating karagatan. Higit pa rito,
Kailangan din ang mas matibay na pagkakaisa ng mga mamamayan sa paninindigan para sa karapatang pantubig ng ating bansa. Yan ang ating Bombo News Analysis sa oras na ito. Nakasama niyo si Bombo Justine Fontanilla Rosette, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!